po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Kung nakita po natin, say amen. So, 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Isang verse lang po at sabay-sabay po nating basahin. Read. Watch ye stand fast in the faith, with you like men, be strong. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Diyos Amang mapagpala sa lahat. Salamat po sa mga oras na ito at dalangin po namin na pagpalain niyo po ang bawat isa at ganoon din po sa mga bisita na narito, Panginoon. I-bless niyo po sila at nawa po ay mabasbasan po sila ng inyong banal na espiritu at makapakinig po sila ng inyong mga salita. Manguna po ang inyong mga salita na maunawaan po namin at magamit po namin sa aming pong araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po ang araw na ito at ingatan niyo po kami at bigyan kami ng katalinuhan upang ang aming mapakinggan ay aming pong maunawaan. Ang lahat na ito ay aming pong idinadalangin at isinasamo sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Nakaligtas na ako kanina kay Brother Jomar. Meron pa palang bisita. Don't prepare. So, amen po sa mga bisita at napakainit po ng hapon. Hindi pa po tayo nakahanda ng ganito pong summer eh. Kaya siguro next time pag may bisita, i-aircon na ni Brother Jomar. Brother Jomar. So, sa hapon pong ito, meron po tayong i-share, lalo na sa mga bisita, na dito lang siguro nila ito mapapakinggan. Bagamat hindi ko napagandaan, at bahala na si Brother Jomar na magbahagi ng kaligtasan sa mga bisita. Aware po ba kayo sa mga sarili ho natin? Aware po ba tayo sa word na bitterness? Aware po ba tayo? Siguro sa mga bisita, hindi na po kayo, hindi na po iba sa pandinig nyo ang salitang bitterness. Di po ba? In other words, nakakaranas din po ba kayo ng sama ng loob? Lahat tayo nakakaranas ng ganong pakiramdam. Amen? Dahil tayo po'y tao lang. Hindi ho tayo perfect. Hindi ho natin kayang takasan ang mga ganong mga pakiramdam. Hindi natin kayang sabihin natin na hindi natin kayang ikimkim, hindi natin kayang itago. But ang kailangan lang ho natin ay mapakinggan kung ano ang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa bitterness. Na ang pinaka-importante, lalo na sa mga anak po ng Diyos, lalo na sa mga Kristiyano na, maring kahit hindi pa po tumanggap or hindi pa po naging malinaw sa inyo ang mga bagay kung paano nyo maunawaan ang kalooban po ng Panginoon. Yung pakiramdam na yan po ang aking nais ibahagi sa inyo. Bilang Kristiyano, kita natin kung paano po natin bantayan ang atin pong pananampalataya. Napaka-importante po noon na dapat po natin bantayan yung ating pananampalataya.
Alam niyo po ba, kapag tayo po ay nakakaranas o nararanasan natin yung sama ng loob, hindi po tayo nakakapag-isip ng tama. Amen? Baka pati pananampalataya natin, hindi na rin po natin kayang bantayan nang dahil lamang po sa sama ng loob or bitterness. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa sama ng loob? Ito po yung mga nakasulat. Ang sama ng loob ay isang sakit na nagre-resulta ng matindi pong galit. Kaya itinuturo po sa Biblia, bantayan natin ang ating pananampalataya. Laging bantayan, dapat laging bantayan ng mga mananampalataya. Dapat na laging magbantay ang mananampalataya laban sa panganib ng sama ng loob. Dahil yan po ay isa sa hindi maiwasan. Ano po natin sa Ephesians? Ano po ang sabi ng Ang sabi po ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 31, ang sabi po dyan ay, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yan pong sabi. Alisin po natin ang puot. Di ba? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Bagamat ang sama ng loob ay hindi malilimutang hinanakit o galit na nagre-resulta sa atin ng matinding galit. Pero ang sabi po ng Biblia na itinuturo sa atin, alisin natin ang lahat ng sama ng loob at puot at huwag po tayong magbubulyaw, manlalain at mananakit ng damdamin ng kapwa. At sa pagpapatuloy po, ito po yung pamamaraan kung paano natin makikita na harapin at yung pagbibigay po ng pamaraan kung paano natin harapin ang sama ng loob ay ang bunga nito ay sa pamamagitan ng and let be ye kind one another and tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Meaning, sabi po dyan, ang bunga, kung paano po na ang pamaraan, kung paano natin harapin ang samang loob, ang mga bunga nito ay sa pamagitan ng pagiging mabait, maawain, mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Yan po. Yan po ang dapat. Tama? Kapag inalis natin ang puot, sama ng loob, ito yung mga pamamaraan na maaaring makita sa atin. Tayo po'y magiging mabait at mapagpatawad katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po. Kaya nga ang salitang sama ng loob, puro sama ng loob po ito. Kaya lahat tayo nakakaranas ng sama ng loob, di ba? Kaya nga ang salita ng sama ng loob or bitterness sa English ay nangangahulugan ng pangit na panlasa. Tama? Pangit na panlasa.
So, hindi kaaya-aya. Di ba? Hindi kaaya-aya. Yan po. Yan ang problema po natin. Ito yung figures. Figura ng pananalita ng kapaitan na tumutukoy sa mental or emotional na kalagayan. Ang sama ng loob ay kapaitan. Maaaring magdulot ng malalim na kalungkutan, anumang bagay na naiisipan na may masamang resulta sa katawan. Yun. Huwag tayong sumaman loob at papangit yung katawan. Resulta ng ang sama ng loob ay kalagayan ng isip na kusang naghahawak sa pakiramdam ng paggalit. Yun ang madalas nating makita. Kapag ka talagang ikaw ay maaari mong gawin, ay makapanakit. Di ba? Nahawak sa pakiramdam ng pagkagalit na handang manakit. May kakayahang magpakawala ng naipong galit. Alam niyo po, ang sama ng loob, narinig niyo na po ba yung wala naman ho ata ditong uminom ng alak, di po ba? Kasi nga, sabi ng iba, para daw ay mawala ang lunas daw ay uminom. Sabi yon ng iba. Pero hindi ko nung tungkol doon sa alak. O gusto niyo marinig? Di ba sabi doon sa kanta, ng inaping puso ng isang manliligaw na tapat. Di ba? Ganun yan eh. So, yung hinanakit, yun ang sabi nila. Parang yung pinakamabisang gamot, uminom daw ng alak. Kaya yung salitang pananakit, sa English, di ba, bitterness. Ang alak, mapait, di ba? Mapait yun eh. So, yun na ang mabigat. Imbis na uminom ka para malunasan yun, at hindi yun dapat tawag dito, yung pinapayagan o yung dapat nating i-practice na uminom tayo pag meron tayo sama ng loob. Hindi dapat gano'n. Di ba kapag uminom tayo ng sama ng loob, ng alak, napansin nyo, pagka nalasing, anong kung nakikita natin? Yung sama ng loob niya, inilalabas niya. Nagwawala, di ba? Pag uminom mo tayo, ano at sino hong nasasaktan? Lalo na kung tayo po ay Kristiyano. Di po ba yung ating espiritu? Sinasaktan po natin yung ating espiritu. Kaya, yung alak, hindi po yun mabisang lunas. Huwag po tayong iinom nun. At hindi po yun ang katotohanan. Ang sabi dito, ang pinakamalaking panganib ng sama ng loob ng puso ay ang pagkakaroon ng espiritu na tumanggi na makipagkasundo. Di ba? Tumanggi makipagkasundo. Siyempre, tayo po ay sinasaktan po natin ng banal espiritu natin eh. So, wala pong ganoon. Hindi po ganoon. Ang sama ng loob ay naging sanhi ng puot sa panloob. Ang hindi mapigilang puot at galit pagmumura. Diba? Pagmumura. Pag sobrang galit ka na, sobrang kim-kim na, yun, ang nagbubunga at yun na, ang galit ay nagbubunga ng pagmumura. Isang nagagalit na tao, ang naghihinaing, ay yan na. Makikipag-ano ka na. Alam nyo, makikipag-usap ka na, maghahanap
makikipag-usap ka sa iba para yung simpatya mo o ganon. So, hindi maganda. Bali, meron po akong ang pagpapayo. Minsan, pag-aralan mo natin ng kaibigan dahil sa pagpapayo. Kung minsan, nakakabuo pa tayo ng kaaway pala. Kaya, may sinasabi ang Biblia dito sa 29, may sinasabi natin. Ephesians, may sinasabi dyan yung Biblia Kaya kung minsan, ang sabi po dyan, sana ba yun? Hindi ko makita. Para sa 29, Ephesians chapter 4, verse 29. Dapat walang lalabas ng masamang salita sa iyong bibig. Pakinabang ang lalabas sa iyong bibig upang magbigay ng pakinabang. Kaya, dapat, kung tayo'y Kristiyano na, at tayo'y may pananampalataya, bantayan po natin ang ating pong pananampalataya natin. Kasi tayo bilang Kristiyano, daig pa natin. Pag naglabas ng sama ng loob, ikumpara dun sa mga manginginom na pagka nalasing, kung ano-ano yung mga binibitawang hindi na alam kung ano sinasabi. Sa totoo lang, yun ang mahirap payuhan Yung parang lasing. Kasi gusto mong makabuo ng isang grupo na maging maayos, nakakabuo ka pa. Kaya ingatan po natin. Lahat tayo ng bitterness. Di po ba? Yan po ang sabi dyan. Ang sabi pa po dyan, kuminsan, nagkakaroon pa tayo ng paninirang puri sa ibang tao dahil lang doon sa sama ng loob. O mga pananalitang nag-uugat. Nakit lang ng iba. Bubunga ng masamang hangarin at nagpapakita ng masamang pag-iisip. So, ang ganitong uri ng pag-uugali ay makalaman. Impluwensya po ng dyablo. Siya pala ng dyablo yan. Kapag tayo po ay nagtatanim ng sama ng loob. Ang sadyang pagtatangka na saktan ng ibang tao. Kaya dapat iwaksi ang anumang sama ng loob. Diba? Ibabasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 31. Ang sabi diyan, and be ye kind one to another. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yun. Mahalin natin, magmahalan tayo, magunawaan tayo sa bawat isa. Yun po. Kaya nga ang isang tao may sama ng loob, puro sama ng loob talaga ay laging naninisi. Diba? Naninisi. Mahilig manisi. Negatibo.
Malamig ang pakikitungo sa kapwa. Napansin niyo yun? Pag may sama ng loob, walang malamig ang pakikitungo sa kapatiran. Isa yan sa dapat nating bantayan bilang mananampalataya. Guarding your faith, di ba? Bakit pa tayo ng mga salita? Salita na galing sa Diyos. Pero, yung ating pananampalataya, hindi naman makita. Diba? Dapat bantayan, ingatan. Ingatan natin yung ating pananampalataya. Lalo na may mga bisita. Yung mga bisita natin, may mga sama ng loob yan ngayon. Di iwawaksi na nila. Diba? May mga kaaway. Kakausapin na nila kasi yun ang sabi, di ba? Sama ka ng loob. So pag nakita mo ng malamig ng pakikitungo ng kapwa mo, mag-isip ka na, masama ang loob nun. Tama ba yun? Di meaning, di mo na bilang Kristiyano. Tumitingin ka lang. Diba? Tumitingin ka sa tao. At unang-una, na-influensyan ka ng dyablo. Amen? Wala ka sa impluensya ng ating kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung sinasabi dyan. Ang negatibo, walang awa. Yan, walang awa pa. At hindi magandang kasama. Isipin nyo, may sama ng loob. Baka mamaya masama pa lang ang loob mo, kasama ka pa. Yan ang mahirap. Mas mainam na iwaksi po natin yun. Tao. So, anumang kapahayagan, ganito ang katangian, ay kasalanan sa Diyos. Kasalanan po ang ganitong mga katangian. Bantayan natin ang ating pananampalataya at kung ano man yung mga negatibo, mga bagay na nakakapanirang puri, ito po ay katangian na kasalanan po sa Diyos. Ayon sa laman at hindi ayon ito sa Espiritu ng Diyos. Yan po ang sabi. Basahin po natin sa Galatians. Galatians chapter 5. Hanggang 20. Ang sabi po dyan, now the work of the flesh are manifest, which are these: adultery, lasciviousness, witchcraft, hatred, variance, emulations, heresies. Yan yun, yung mga sabi-sabi. Yan ay hindi po yan. Yan po ay katangian na kasalanan po sa Diyos. Hindi yan ayon sa Espiritu ng Diyos. Kaya, sabi po sa Hebreo, binabalaan po sa Hebrews 12:15. Sabi po dyan, sa Hebrews 12:15. Sabi po dyan sa Hebrews 12:15. Yan, sabi dyan, sino man ang hindi maisama mula sa biyaya ng Diyos at walang ugat na kapaitan ang tumubo upang maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at mahawa ang marami. Ang po sabi, looking diligently lest any man fail of the grace of God, test any root of bitterness, springing up trouble you, and thereby many be defiled.
yan po ay binabalaan po tayo. At pag-ingatan po na huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig sa Diyos. At huwag magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Hindi natin dapat hayaang lumalim ang mapait na ugat sa ating puso. Ang ganitong ugat ay magiging sa biyaya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mamuhay dapat sa pag-ibig. Kapayapaan, kagalakan, kabanalan, hindi po sa kapaitan. Kaya nga dapat na laging magbantay sa panganib ng sama ng loob. Yan po. Introduction pa lang po yun. Diba? Kasi alas 3 naman eh. So introduction pa lang po yun. Diba? Kasi nga po, mananampalataya. Saksi tayo sa mga na-obserbahan natin. Bilang tayo yung mga anak ng Diyos, bilang tayo yung nakakaunawa una sa lahat. Tayo po, alam natin kung paano tayo dapat mag-iingat ng ating testimonya. Amen? At isa sa mga testimonya ngayon, ay yun pong ating. Kaya nga, kung tayo po ay nasa pananampalataya na, at nasa tamang pananampalataya, dapat po nating bantayan o ingatan yun. At yun pong ating title, Guarding Your Faith. Yun. Then, introduction pa lang po yun. Kaya, ang tanong is, paano natin pong pananampalataya? Yan po yun. Paano natin ma-maintain? Bagamat tayo po yung nananampalataya, tayo po yung mga likas. Likas po tayo na bago ng isip dahil tao lang tayo. Minsan naman, banal tayo ngayon, mamaya, banal din. Hanggang Biyernes, banal pa rin. Pagdating ng Sabado ng gabi, ay hindi na banal. Karnal na. O so, nung nakita, paano yung testimonya natin? Di po ba? Kahit pag-aano katagal, kahit gaano kasig bilang isang Kristiyano, at isang beses ka lang makita, gaya na ng sabi ng iba, sa dami ng maganda mong mabuting nagawa, isa lang ang nagawa mong mali, burado na, tama? Ganon din tayo. Ganon din tayong mga mananampalataya. Kaya sobrang iingatan po natin yan. At ang tanong is, how to maintain our faith? Number 1, regularly examine your faith. Examine. Kaya ba natin i-examine yung faith natin? Sa paano kayang paraan? Tanungin natin sarili natin. Tama? Natural. Yan ang isa sa mga the best kung paano natin examine, di ba? Kasi sabi po, yung pag-i-examine o yung parang ini-inspection mo yung sarili mo. Essential daw yun. Di ba? Halimbawa, di ba? Testimonya din yun. Punta ka na yung church, baliktad pala yung damit mo. Kasi minsan, pupulaan ka. Pag napulaan ka, ano mangyayari? Di ba? Sasama ang load mo. Oh, pag sumama na naman ang load mo, may influensyahan ka na naman ng diablo. Oh. So examine your faith regularly, di ba? Yun ang sabi. Ito nga yung sabi diyan, di ba?
sinusulat ko, di ko na mabasa. Di ko na mabasa, oh. Oh? Ang sa... Yan, maglaan daw ng oras upang ang pananampalataya at iyong paglalakbay. Ito ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Manalangin. Every time. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ito yung kadalasan na dapat nating mga tanong, di ba? Ano ko ito? Di ba? Matinding tanong sa sarili yun eh. Bakit ko nararamdaman? Bakit ko nararamdaman? Bakit? Ano ang dahilan? Bakit ko ito nararamdaman? O, tanong na yun agad, di ba? Examine mo na yung sarili mo. So, ikaw na bilang mananampalataya, alam mo na kung ano ang dapat mong iiwasan sa panalangin. At wala namang lunas na hindi kayang sagutin o lunasan ng dahil lang sa panalangin. Amen? Yan. Ang pangatanong na pwede pang binigay ko na example, ano ang maaaring gagawin ko upang makabalik ako sa aking landas? O, di ba? Siyempre, dinaan mo ang antidote. Antidote ba tawag doon? Sa alak. At baka ikaw ay lalo pang malasin sa iyong landas. Mga tanong na dapat mong ini-examine sa sarili mo. Ano ang aking gagawin upang maibalik ka sa iyong panalangin? Every time na may pagkakamali, every time na mayroong decision, every time. Nang sa ganon, nandun palagi yung panalangin. Hindi nawawala. Kasi mananalangin ang Panginoon. At siya na ang bahala. Sabi, yan po ay makikita po natin sa 2 Corinthians. Diyan sa 2 Corinthians chapter 13. Verse 5. O, sige, bilisan ko na. Ang sabi diyan, di ba? Suriin ninyo ang inyong sarili upang makita ninyo kung kayo ay namumuhay sa pananampalataya. Hindi ba ninyo napagtanto na si Jesucristo ay nasa inyo? Siya ay nasa inyo maliban kung kayo ay hindi pinagtibay. O tayo naman ay pinagtibay na. Kaya natural lang na dapat na tayo po ay mamuhay. Di po ba? Find inspirations. Yan yung isa sa mga para po naman ma-maintain natin yung ating faith. Na tao. Na mga figures. Di po ba? O, kasi tayo minsan, hindi natin maiwasan. Amen? At ang isa din sa mga dahilan kung bakit tayo natotrouble, doubt. Yung parang wala tayong ano sa sarili natin. Parang tulad ngayon, nasabak ako, maraming di ba? O ngayon, marami. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Sa ganun, maiparating ko naman sa kanila yung nais nilang marinig. Mga ganun. At isa sa mga makikita po natin na may ganun pong katangian na Amen? Dahil nung si Moses ay tinawag at na-witness niya na siya ay pumunta dun sa bundok at nagpakita sa kanya dun yung nagniningas na apoy na yun ay ang ating Panginoon.
Talaga pong nag-worry siya na siya po ay mamuno, at ang worry niya ay nahihirap. So, yun yung mga figures. Nakaka-inspire, di po ba? Katulad ni Moses. Inspired ng mga figures. At ang isa sa pinaka, alam nyo na, which is Jesus Christ. Amen? Siya po ang dapat nating inspirasyon. Nang sa ganon, hindi. Amen? Kasi unang-una, tignan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Nila siya. Shortcutin na natin. Yung pinakahuli, pinako siya sa krus. Yun lang, marami siyang pinagdaan ng hindi katanggap. Papako lang sa krus mabigat na yun. Tama? Yung figure na yun, dahil lang sa mga salita ng mga maliliit na salita, matindi na ang sama ng loob natin. Ating pananampalataya. At para ma-maintain po natin, inspiration po natin si Jesus Christ. Amen? Siya pong inspiration natin dyan. His sacrifice. Yung kanyang pagsasakripisyo. Sa kanyang sakripisyo, matatakasan mo ang hirap ng damdamin sa pamamagitan. Kasi kung iisipin natin, siya nga sobra-sobra. Tayo, di lang nabati sa Facebook sa Facebook. Di lang nabati yung birthday. Pagparinigan lang sama na ang loob, di ba? Ay, hindi po sa mga bisita Bali. At sa Romans 12:2 po natin yan. Hindi na po natin babasahin. Then, 3 minutes na. Number 3, do good in this world. Yan, gawin po natin na ang faith or ang pananampalataya ay higit pa sa prayer. Church attendance. Diba? Both, pareho yan. Both, mahalaga yan. Amen? Yung daily action is essential. Diba? Ito yung linggo, pag nag-uusap tayo, mga banal tayo Natural yun, linggo. Dito tayo lahat, okay. Ako nga, gusto kong gawin perfect Hindi ma-perfect Diba? In prayer, alam ko, nagagawa natin yan. Pero yung pinaka-essential, yung daily. Di ba? Action natin daily. Diba? Napakahalaga. Kahit na yung mga kaibigan natin, family natin, disagree doon sa testimony natin. Diba? It is possible to inspire them. Diba? Posible pa rin naman na ma-inspire natin sila. Ma-inspire natin sila sa ating pananampalataya, lalo na kung ito yung lifestyle natin. Amen? Yun yung lifestyle natin. Lifestyle natin yung daily action. Maintain natin yung ating pananampalataya. Yun po ang sinasabi. At mag-donate tayo ng time sa mga nangangailangan. I-offer natin yung emotional. Hindi ko naunawaan to. Kasi ako, pag nakikita kong lugmok na, sinusulsulan ko pa Para at least malaman niya, mali ginagawa niya, di ba? Gusto nyo, ang hirap kasi sa atin, magpapapayo, gusto, makikipag-usap, gusto laging pabor maghahanap ng kausap. Kausapin kita, gusto kita makausap. Pero gusto mapakinggan pabor. Yung correction ayaw.
Yun ang mahirap. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Guard your faith. Di ba? Yan. Mayroon totoong magpapayo sa'yo. Yung mali mo, iko-correct yun. Tama? Iko-correct talaga yun. Nating lugmok na, emotional, suportahan natin yan. Mananampalataya bilang kapatiran, bilang kapatid, bilang loved ones. Hindi naman masamang ipakita natin sa kanila na may mga mali naman talaga. Although hindi naman tayo perfect. Ano ulit gagawin? Para po tayo ay ma-check natin yung sarili natin. Anong sabi nung una? Regular. Diba? Ipanalangin natin sa Diyos. Kasi ang Diyos naman talaga ang number one na magsusuporta ng ating hinaing. At hindi sa tao. Yun lang naman po. Mateo chapter 5 verse 16. Okay, basahin natin. Malapit na po. Mateo chapter 5 verse 16. Diba? Sabi dyan. Kasi tinatagalog ko eh. Yan, 16 ha. Haya ilaw sa harapan ng mga tao sa paraang mabubuting gawa at papurihin ang inyong ama. Yun. Kaya dapat do good. Dapat po is show compassion. Yan. Last na po yan, show compassion. Yan. Pagpapakita na tayo po ay nagkikisimpatya para ma-maintain natin yung ating faith. Kasi hindi rin naman pwedeng kukontrahin natin sila eh. Kapatiran natin sila. So tayo po ay nakikiramay din naman. At tayo po ay kahabagan sa ating mga kapatiran. Pagpapakita yon ng ating pananampalataya sa Diyos na tayo po ay minahal ng Diyos, mahalin din natin yung ating kapatiran. Amen? It is not easy to maintain or guard your faith. Napaka-imposible. Kasi tao tayo eh. Baka nga paglabas natin dyan mamaya, paglabas lang ha. Ano dito, baka paglabas natin, magmumurahan na dyan sa labas. So, it's not easy para ma-maintain natin. So, kahit maliit na commitment man lang, malawak na po yun. Diba? Malawak na po yun na biyaya ng Diyos. Tayong commitment na yung ating pong pananampalataya ay ma-maintain po natin. Hanggang sa maunawaan natin, hanggang matutunan natin na tayo po ay palagi yung pagpapakumbaba, pagpapakita na rin ng ating pananampalataya ay pagmamahalan, di po ba? Kaya nangunguna po doon na ang nakikita sa love. Kaya sabi po dyan, you can cultivate a strong spiritual connection in the modern world. Yung smile ka lang, di ba? Simpleng smile. May mga bisita tayo, hindi natin kilala. Kahit gusto natin kausapin, hindi natin pwedeng kausapin kasi baka sabihin eh,
Close ba tayo? Maganda, baka may gusto sa akin to. Tapos guwapo, gaya ni Jomar, Brother Jomar. Ay, kausapin. So, mahirap i-maintain. Simpleng smile lang. Making feel welcome na po yon. Amen? Yung mga ganon. Pagpapakita faith. Kaya sa ating pong pagtatapos, ito po, ebidensya po ito. After all, the Lord has continually demonstrated compassion for you. As bilang pagtatapos po natin. Kaya nahirapan ako. Psalms 116. Yan. Diyan ho tayo magtatapos. Psalms chapter 16, verse 5. Then called I upon the name of the Lord, O Lord, be saved pala. Gracious is the Lord, and righteous He. Yun naman po. At tayo po ay tumayo at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. Kasama ng aming mga bisita sa mga oras na ito ay meron po silang na-absorb Panginoon. At nawa po ay magamit po nila ito at nawa po ay makakilala po sila sa inyo, Panginoon, at nang sa ganun ay magamit po nila ang kanila pong napakinggan. Pagpalain niyo po at ingatan. At ilayo po kami sa anumang pong kapamakan. Disgrasya, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Tawagin ko po si Brother Jomar. Okay. In our life. Lord, may you fill us by the Spirit. You know that of the Spirit, you have the power, everything managed in our knowledge. And kung kami mabuhay ng tama sa iyong karapan itong therefore aming prayer sa aming offering is patuloy kong umili ng bawat isa, mga negosyante, dito sila mga nag-aaral mula sa preschool hanggang sa taon ito, sa mga school.